araw po sa inyong lahat mula po dito sa Cavite City, dito sa San Roque Parish, San Shrine of Our Lady of Solitude o Portabaga. Ngayon po ay November 6, 2023, Lunes, at atid ko po mula dito sa simbahang ito ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 11, verses 29 to 36. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos. Ngunit ngayon kinahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman sila'y naging masuwayin, ngayong kayo'y kinahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat tinayaan ng Diyos na maalipin ang kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapagpayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mula po dito sa Archdiocese San Shrine of Our Lady of Solitude o Portabaga. Atid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, na kung saan narinig natin sa sulat mula kay San Pablo sa mga taga-Roma ang pagpapaalala na hindi nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa tao. Hindi rin nagbabago ang kanya pong pagbibigay gantimpala. Yung mga binibigay niya ay talagang binibigay niya dahil sa pagmamahal sa tao, hindi dahil sa naghihintay ng kapalit o may inaasahan mula sa atin. Bagaman siyempre kapag tayo po ay binibigyan o nireregaluhan, ang tangi natin na ibibigay na kapalit ay yung maging mabuti tayo sa Kanya. Ito yung kailangan natin tandaan mabuti. Napakabait ng Diyos na kahit hindi natin deserve ang mga biyaya na meron tayo, pero dahil nga sa Kanyang katapatan sa atin, may pangako niya mula pa sa mga sinaunang tao, mga ninuno natin, na tayo po ay hindi niya pababayaan, kung kaya't magpasa hanggang ngayon ay nakakaranas tayo ng pagmamahal mula sa Kanya. Kaya nawa patuloy din tayo na magpasalamat sa mga biyaya at grasya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Naririto po ako sa simbahan na ito ng San Roque, kung saan nakalagak din po ang larawan o imahe ng Mahal na Birhen ng Soledad. Ito po ay may inaalam pa rin natin kung ano yung kaugnayan ng aming parokya sa Camba sa Manila, kung ito po ba at yung imahe ng Portabaga ay kumbaga yung connection po hinahanap namin yan. Pero sadyang marahil isa po sa mga kwento o yung mga sinaunang tao po dito na nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos ay nag-migrate o lumipat doon po sa may bandang Divisoria sa Camba, at doon ay pinalaganap din nila at dinala ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Soledad, kung kaya nagkaroon din po ng Mahal na Birhen ng Soledad. Kaya po yung imahin na nakikita niyo po dan, yung Portabaga, na mas kilala sa Portabaga, ay katulad ng imahe ng patro o ng simbahan ng Our Lady of Nuestra Señora de la Soledad. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.